Magandang araw po o magandang gabi po sa inyong lahat. Sa akin po ay merong nagtanong kung ito po bang tirang ito ay good shot dahil po ganyan ang tira at kailangan dalawahin niya para siya ay manalo. So, ang akin pong desisyon diyan ay good shot po yan. Good shot sa akin yan. So, ulitin po natin para makita natin. Ulitin natin uli. So, ibang pitsa naman ang ginamit ko. So, kailangan ay papasot niya yan para siya ay manalo. At yun lang ang nag-iisang tira diyan para siya ay manalo pa. Talagang wala na eh. So, ulitin pa uli natin para habang nagpo-position ako ay nag-iisip kayo kung yan ba ay good shot o bad shot sa inyo. So, ayan. So, tuwid po yan at aking tinira. So, ayan po. Nakita naman ninyo na nahulog ko. O, ngayon, explain ko sa inyo. Kumuha tayo ng isang pitsa at saka isang pamato. Yan, magkahiwalay po yan. Kita naman ninyo na malaki ang bato niyan kaysa sa pitsa. Pag tinitira mo, kusang sumusulong ang pamato. Ngayon, idikit natin. So, pag nakadikit na yan, magiging isang bagay na lang yan. Parang itong tinitira kong itim na ito, magkadikit sila. So, sila ay nagiging isang object na lang, isang element lang sila na bato na lang. Parang batong malaki na lang yan na tinitira ko. So, wala nang bad shot doon. Wala na doon sul-sul dahil nag-iisa lang siya. Iisa na lang pag dumikit yan, ay nagiging isang bagay na lang na bato yan. Kaya wala na yung sasabihin natin na susul-sul natin. At saka laki ng pamato. Kayang-kaya niyang isulong yan. Kahit pa nga 12 pitsa ang ilagay niyo mo diyan ay kayang-kaya niyang i-drive. Kahit ikaw ang mampamato, tirahin mo yung sunod-sunod na pitsa. Kagaya nito ha. O, yan. Paano nagiging bad shot? Kapag tayo naglagay ng isa diyan, ikinawang natin. Ayan, nakakawang yung nasa una na nilagay ko. Dahil ang mangyayari dyan, pag tinira mo, titigil yon. Siyempre, pag sinundot mo yon ng pamato, ayaw kusang masusulsul. Doon lang lalabas ang bad shot doon. May sulsul doon. Ha? O, ulitin natin. Yan, kinawang ko. Siyempre, ang mangyayari diyan, pagkawang yan, ha? Kinawang ko, pag sinundot yan, pag sinundot natin yan, ganito ang mangyayari. Pag sinundot natin ang pitsa, kombinasyon niya na, yan. Kusang titigil yon. So, pag tumigil yon, hindi na mapipigilan ng tako na hindi masulsul. Doon lalabas ang bad shot. Pero kung nakadikit-dikit naman yung dalawang pitsang yan, ay never na mabad shot. Yung tinira kong yon ay kawang. So, pagkakawang naman ang pamato sa dalawang pitsang yon, ay wala na rin bad shot yun. Dahil hindi naabutin ng pamato yon. Kita naman ninyo kung gaano kalakas ang pitsa pagka tinitira natin. Tatlong pitsa kinakaya niya. Pero sa bilyar, hindi niyan kakayanin. Isa lamang ang gagalaw doon. At ito naman yung 8 pitsa. Tinira ng pamato. Ito naman yung 12. Yung 12 yan, kayang-kaya yan ng ating pamato. Dahil napakalaki nga. So, yun, tinira ko. So, ayan pa. Kahit pa yan ay 3, kayang-kaya ng pamato yan. So, ito naman po yung laro ng Novos Pool. At makikita natin na itong player, ayan, titirahin na niya. Tinira niya. Ganyan din ang tira niya. Pero, siya pa rin uli ang titira dahil doon, sa kanila, ang mga ganun tayo ay good shot na. Dahil, napag-aralan na nila yung principle of process. Pagka gayon kasi tayo ay iisang bagay na lang yon, kaya wala na doong sulsul. Yan, tumira pa ulit siya. At mamaya naman ay makikita natin ang laro ng mga Indiano. Ito naman yung karumpol nila na pinipitik. Kita ninyo, yung tinira niya, tinutukan niya at dinikit ang pamato sa pitsa. Pero walang bad shot, tuloy-tuloy lang siya sa pagtira. So, napakatagal na ng larong karom. Nauna pa yan sa atin. Nauna pa sa atin na nauso ang paglalarong yan.
at sila ay meron ng tinatawag na federation ng pool dito sa Pilipinas. Yung ating asosasyon ay hindi pa matibay. Ito pa yung isang tira na yon na prasindies na tinira niya, hindi naman badya. At ito pa yung isang kahawig ng tirang yan. So, yon, kailangan niyang ipasunod ang pamato doon para may ubos sa kanyang pitsa. Maraming pong salamat sa mga nakinig at nanood ng aking video.